Nasa huli talaga ang pagsisisi at lahat ng kasamaan ng isang tao ay bumabalik sa kanya katulad ng ginawa niya sa kapwa. Kahit na humingi pa siya ng tawad ay hindi na maibabalik ang mga naksayang panahon. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako nga pala si Denver, natubong bayan ng Sandoval, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking mga kaibigan sa mga babaeng pinagpustahan at pinaasa na nakapagbigay sa amin ng kilabot at panganib, gayon din ang inampun nilang binatilyong anak ng mambabarang. Taong 1999, masaya kami nag-aaral ng mga kaibigan ko sa aming mapayapang bayan. Likas na babaero ang aking mga kaibigan na sina Jenera, Ulysses at Topera. Kahit may legal silang kasintahan, ay napakarami pa rin nilang mga nakabanderang itinatagong mga syota. Hindi sila kontento sa pakikipagrelasyon sa babae, at kapag nagsawa na sila ay basta na lang iniiwan ang mga babae. May taglay din silang karisma at kagwapuhan, kaya hindi makakatanggi sa kanila ang mga nililigawan. Ewan ko ba, pero kahit mga manluloko sila ay marami pa ring mga babae ang humahanga sa kanila. Bagay na hindi ko man lang tinaglay at naranasan. Nakontento akong palihim na may nagugustuhan at walang lakas ng loob na manligaw. Pero pinangako ko sa sarili ko na hindi ako susunod sa yapak nila, kahit magkakaibigan pa kami. Maaasahan naman sila sa ibang bagay, matatalino at matyaga sila sa pag-aaral. Talaga lang mahilig silang mambola at manloko ng mga babae. Tandang-tanda ko noon ay buwan ng Hunyo, kasisimula ng aming pasukan. Nagkaroon kami ng mga bagong kamag-aral sa sekundarya na buhat sa lugar na tinatawag na Baltimore. Magkapatid silang maririkit at mayuyuming dalaga na sina Anding, Malu at Sylvia. Mga mukha silang inosente at makakalumang batuy ng mga dalaga. Pero sa kabila nun ay marami kaming kaklaseng mga lalaki na humaling sa kanilang magkakapatid dahil sa taglay nilang natural na kagandahan. Dagdag pa ang kayumangging kaligatan at makinis na balat, larawan ng magagandang dilag na Pilipina. Nagtataglay pa sila ng maamo at inosenteng muka, mapupula at maninipis na labi, mapupungay na mga mata. Hindi naman ako nagkagusto sa kanila kahit na maraming gustong manligaw sa kanila. Pansin ko na hindi naman sila malalanding babae. Lalo pang nakadagdag ng pagkakahumaling sa kanila ng mga lalaki yon ang pagiging mahinhin nila at kagandahan ng ugali. Subalit sa kabila nun ay may mangilan-ngilan akong naririnig na chismis buhat sa ilan naming kamag-aral na aswang ang pamilya ng magkakapatid. Kaso hindi ko sila pinansin dahil wala naman akong makitang anumang ebidensya na nagpapatunay na mga aswang ang magkakapatid. Mukha naman silang mababait dahil pagkakataon na nakakausap ko sila at nakakasabay sa paglabas ng paaralan sa tuwing uwian namin, nakikipag-usap na din sa kanila ang aking tatlong mga kaibigan at tila nakakapalagay ang loob na lubos kong pinangambahan dahil baka sila ang kasunod na target ng mga ito. Hindi nga ako nagkamali ng aking hinala. Isang araw ay may nabuong ideya ang mga kaibigan ko. Napagkatuwaan nilang pagtripan ang magkakapatid. Ideya iyon ni Genera. Unang sumubok si Genera na magbigay ng love letter kay Anding at alamin kung magagawa nitong makapagligaw sa kanya. Nag-effort siya at nagbalat kayo na nahumaling siya sa kagandahan nito kahit ang totoo ay nakipagpustahan siya kina Ulysses at Topera kapalit ang 500 piso. Kung mapapasagot niya ang naturang dalaga sa loob ng ilang linggo ay bibigyan siya ng mga kaibigan namin ng pera bilang premyo niya. Kumagat sa plano ang mga kaibigan ko at araw-araw na nagpapadala ng sulat si Genera sa tuwing nasa klase kami. Magkasabay silang kumain sa kantina. Araw-araw ko silang nakikitang masasayang magkakasama at nababalitaan ko pa sa iba naming mga kamag-aral na tuluyan na silang naging mga magkasintahan.
Makalipas ang ilang linggo ay napasagot ni Giner si Anding. Magaling talaga siyang mambola ng babae at hindi tumatagal ay napapasagot niya na ito. Nagtagumpay siya at nakuha ang premyong 500, kaya naman nilibre niya kami sa panonood ng sine at kumain kami ng masarap na merienda. May kaya kasi sa buhay si Giner at sunod siya sa layaw, kaya lahat ng gusto niya ay nasusunod. Sa kwento sa amin ni Giner ay talagang kilig na kilig si Anding at mukhang nahulog ng tuluyan ang loob sa kanya. Binalaan ko na silang magkakaibigan na wag nang ituloy ang anumang mga plano, subalit hindi sila nakinig sa akin. Bagkus ay pinagbalakan naman ni Ulysses at Topper na ligawan sina Malu at Sylvia. Paliwanag nila ay hindi naman daw nila patatagalin ang pakikipagrelasyon at makikipagkalas din sila bago pa tuluyang sobrang mahulog sa kanila ang mga dalaga upang hindi sila lubos na masaktan. Magkakaiba ang mga estilo nila sa panliligaw. Nagbibigay naman ng mga rosas at tsokolate si Ulysses kay Malu. Panay ang papuri at matatamis na pananalita, habang si Topper naman ay panay ang sorpresa sa dalagang si Sylvia. Kaya naman wala pang isang buwan ay sinagot na sila ng magkapatid. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang pagpapakita ng paglalambing ang aking mga kaibigan sa tatlong magkakapatid, lalo na si Giner. Sa tuwing sumasapit ang katanghalian ay sumasabay sina Giner, Ulysses at Topper sa magkakapatid para kumain. Kapag natatapos naman ang klase namin sa hapon ay inihahatid nila sa labas ng paaralan ang mga dalaga. Hindi naman sila nagpapahatid sa mga bahay nila dahil mahigpit ang kanilang mga magulang, kaya inililihim nila ang pakikipagrelasyon sa mga kaibigan ko. Kapag sumasapit ang bakanting oras namin ay palaging sumasama sa amin ang magkakapatid. Nililibre namin sila ng merienda at nakikipagkwentuhan tungkol sa araw-araw nilang ginagawa. Paborito nilang makinig ng mga programa sa radyo tuwing walang pasok sa paaralan. Naaaliw naman ako sa kanila dahil pala kaibigan sila at kita ko na talagang maginoo ang mga kaibigan ko sa kanila. Hinihiling ko lang na totoo ang mga ipinapakita nila dito. Madalas pa nga nilang binibigyan ng sariwang mga mababangong bulaklak ang magkakapatid at tinutulungan din sila sa mga proyekto sa aming paaralan, kaya nagsiselos at naiinggit sa kanila ang iba naming mga kaklaseng babae. Sabi pa nila, maswerte daw ang magkakapatid dahil sa kanila ibinubuhos ng mga kaibigan ko ang kanilang mga atensyon at walang araw na hindi sila sinusuyo ng mga ito. Tinutukso na ako ng mga kaklasiko na maghanap na din ako ng maliligawan na pwede kong maging kasintahan kaysa lagi na lamang akong sumasama sa mga kaibigan ko. Paliwanag ko sa kanila na wala pa iyon sa isip ko at pag-aaral ang focus ko, pero ang totoo ayoko makasakit sa damdamin ng babae at ayokong gayahin ang panluloko ng mga kaibigan ko. Isang araw na isipan naming bumisita sa bahay ni Giner. Nagawi kami at napagbalakan namin makipagkwentuhan at makipag-inuman sa kanya noong mga araw na walang pasok, kung kaya't naghanda ng masasarap na pulutan si Giner. Naghain siya ng tuba at iba pang klase ng alak na lubos naman naming ikinatuwa. Nasa kasagsagan noon kami ng masasayang inuman at kantahan. At talaga namang nagpaligaya kami habang tumutungga ng alak. Naisipan kong kausapin si Giner. Kinamusta ko sila ni Anding at kung kailan ito balak ipakilala sa kanyang mga magulang. Napabungisikis naman si Giner. Tinanong niya ako kung nagpapatawa daw pa ako. Wala daw siyang balak na ipakilala si Anding sa kanyang mga magulang dahil hindi niya ito legal na kasintahan. Sumabat naman sa usapan si Topper pagkatapos niyang umawit. Siya daw ay wala ding plano at baka malaman pa daw ng totoong nobya niya ay baka hiwalayan siya. Masasabi niyang matino at talagang mabuting babae si Sylvia. Marami pang ibang lalaki magkakagusto sa kanya at kapag naghiwalay sila, kaya hindi ito kawalan sa kanya. Naningkit ang mga mata ko at pagkatapos ay lumapit ako kay Topper. Gayon din sa iba pa naming mga kaibigan at pabulong na nagsalita. Sinaway ko sila sa pagiging babaero
at nakiusap ako na ihinto na nila ang ginagawang panluloko sa mga babae dahil baka dumating ang araw na pagsisihan nila ang lahat. Humalakhak si Giner at sinabing tumigil na ako sa paninermon at wala kami sa simbahan. Hindi na daw mababago ang isip nila. Bukod pa daw sa 3 magkakapatid meron pa silang ibang nakareserbang mga babae. Sabay-sabay silang nag-appear pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-awit. Nagsalita ko at kinausap si Giner. Sinabihan ko siya na sira ulo. Hindi na siya natuto at talagang kahit sinong babae ay hindi siya kayang baguhin at patinuin. Tinanong ko siya kung hindi siya naawa kay Anding. Sumimple si Giner at nagpatuloy na magsalita ng pabulong. Hindi pa daw pinapanganak ang taong magpapabago sa ugali niya at saka nakakabagot na karelasyon si Anding. Oo nga't malambing siya pero hindi naman sapat iyon kung nakakasawa at nakakainip siyang kasama. Mas mabuti pa na nakakasama niya ang ibang mga babaeng palaban, mapangahas at talagang hinahanap niya ang pagiging maharot ng mga ito. Nanggigigil siya sa iba pang mga babaeng nagiging kasintahan niya. Noong makabalik kami sa paaralan naman, mukhang normal ang lahat at patuloy ang pakikipagrelasyon ng mga kaibigan ko sa magkakapatid. Ngunit isang araw ay nabigla ko na magplano na naman ang aking 3 mga kaibigan. Inuutusan ni Giner ang 2 kaibigang makipaghiwalay sa magkakapatid dahil nagsasawa na at naiinip na siya sa pakikipagrelasyon. Gusto daw niya na mas nakakasabik na relasyon at hindi baduy. Naiinis na daw siya sa sobrang kalambingan sa kanya ni Anding. Napapagod na siya sa pagkukunwari at ayaw niya nang patagalin ang lahat. Sumang-ayon si Ulysses, hindi na rin siya masaya kay Malu. Masyado itong mayumi at hindi man lang niya mahalikan sa labi. Hindi daw makapasag pinggan. Ayaw niya sa ganoong babae dahil hindi siya maka-eskora. Si Topper naman ay hindi matagalan ang pagiging madaldal at makwento ni Sylvia. Nagsasawa na siya sa mga ikinikwento nito ukol sa sarili at mga gawain sa araw-araw. Hindi man lang daw ito makaisip na mabago ng estilo sa pananamit. Hindi man lang magpa-sexy sa kanyang paningin. Pinayuhan ko silang huwag maging mapanakit at manloko sa 3 dalaga. Sinabihan ko din sila na itigil ang pakikipagpustahan at baka balikan sila ng karma sa kanilang ginagawa. Binalingan ako ng tingin ni Giner. Sinaway niya ako at sinabihang huwag makikialam sa diskarte nila. Sa ibang bagay ko na lang daw ibaling ang aking atensyon. Hindi ako nagsalita pero nabahala ako sa mga ginagawa nilang pananakit ng damdamin sa 3 dalaga. Mukhang hindi naman ako konsensya ang aking 3 kaibigan sa kanilang mga ginagawa. Isang araw, nagkasabay-sabay sa pasilyo ng paaralan ang magkakapatid. Nang mapansin ni Malu na may kahalikang babae si Ulysses, iyon mismo si Vicky ang totoong nobya ni Ulysses at halos ilang taon na silang magkasintahan. Hindi lamang iyon, nakasalubong ni na Anding at Sylvia sina Giner at Topper na may kaakbay na mga babae at mukhang masaya ang kanilang pinag-uusapan. Ang mga babaeng yun ang mga legal nilang kasintahan. Huminto ang magkapatid sa isang tabi at pinagsasampal ang aking 2 kaibigan na ikinagulat ng kanilang tunay na mga kasintahan. Lumapit ako sa kanila at inawat ko ang 2 dalaga. Subalit hindi napapigil si Sylvia at pinandilatan pa niya ng mga mata si Topper. Nagsalita siya at sinabing walang hiya silang magkakaibigan. Niloko lang pala silang magkakapatid. Pinaasa at pinaniwala silang nag-iisa lang na babae sa puso ng mga ito. Pero napakarami pa pala nilang pinaikot ng mga babae. Ganoon na lang ang galit niya habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit ang nobya ni Topper kay Sylvia at nagpakilalang siya ang tunay na nobya ni Topper. Nahiya at nanliit sa sarili si Sylvia. Sumabat si Topper at sinabing nag-iinarte pa si Sylvia samantalang napasaya naman siya nito, kaso ay hindi na siya nalilibang at naaaliw sa pakikipagrelasyon sa kanya. Masyado siyang seryoso sa buhay at nakakawalang ganang makisama, kaya mas mabuti pang humanap ng iba. Bumungis-ngis naman si Giner habang nakangiti naman si Topper.
Namumula ang mga mata ni Malu at patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Humarap si Anding sa magkakaibigan na masama ang tingin. Pagkatapos ay nagbanta siya na nakapagdulot ng kilabot sa mga ito. Mula daw sa araw na yon na magsisimula ang paghihirap ng magkakaibigan bilang ganti sa panluloko at pananakit nila sa kanilang magkakapatid. Isinumpa niya na pagsisisihan ng magkakaibigan ang ginawa kalokohan sa kanila. Darating ang araw na hihilingin na lang nilang mamatay dito sa mundo. Umakyat ang kilabot sa tuktok ni Giner. Pinandilatan ni Anding ang mga mata ng aking tatlong mga kaibigan. At may kung anong malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balat. Nangilabot ako at nawala na lamang ang ganoong pakiramdam noong nakalagpas na sila sa aming harapan. Samantala, kumalat sa buong paaralan ang ginawang panluloko ng aking mga kaibigan sa tatlong magkakapatid. Maraming mga kababaihang kaklase namin ang umiiwas at naiinis sa aking mga kaibigan. Hindi daw makatao at kawalang respeto sa kababaihan ang ginawa nila dahil nanakit at naglaro sila ng damdamin ng mga ito. Kaya napakahirap nilang mapatawad. Sa tuwing nagkakasalubong ang magkakapatid at ang aking mga kaibigan ay hindi sila nagpapansinan, lalo na sa loob ng aming silid-aralan. At hanggat maaari ay hindi sila nag-uusap. Parang hangin kung itrato nila ang isa't isa. Pansin din iyon ng aming guro, kaya lang ay ayaw niyang makialam dahil problema iyon ng mga kaibigan ko at sila lamang ang makakapagbigay ng solusyon. Pinagsabihan ko na humingi ng kapatawaran ang mga kaibigan ko, subalit sinupalpal nila ako. Mataas ang pride nila at talagang hindi sila ang mga tipo na tumitiklop at tumatanggap ng pagkakamali. Hinayaan na lamang nilang hindi makipagpansinan sa magkakapatid. Pakiramdam ko noon ay magiging matindi pa ang mga susunod na mangyayari habang tumatagal ang kanilang alitan. Isang araw, masaya kaming kumakain ng mga kaibigan ko sa kantina nang biglang dumaan sa harapan namin si Malu. May kung anong malamig na hangin ang dumampi sa balat ko. Bagyang humangin kahit mainit naman ang paligid. Napalingon ako at nakita ko na tumingin sa akin si Malu. Napamulagat ako nang mapansin ko siyang nanlilisik ang mga mata na animoy aswang. Bahagya kong kinusot-kusot ang mata ko at nakita na bumalik na sa dati ang itsura ng kanyang mga mata. Mukhang namalikmata ko. Baka gawa lang sa gutom kaya bumalik na ako sa pagkain. Nagpatuloy sa pagkain si Ulysses, subalit bigla siyang napasuka at sumambulat ang sariwang dugo sa lamesa. Kasabay nun ay nagsipaglabasan sa kanyang bibig ang mga buhay na ipis. Namilog ang mga mata ko at napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Napatayo din ang mga kaibigan ko at napamura. Nagsipagtakbuhan ang ilang mga estudyante pagkakita nila sa nangyari. Nagkumpulsyon si Ulysses at hindi namin malaman kung anong gagawin. Umubula na rin ang kanyang bibig at makalipas ang ilang sandali ay nawalan siya ng malaya. Nagpasya kami nga pagtulungang buhatin ang kaibigan namin at dinala namin siya sa klinik. Wala namang nakitang kakaiba ang nurse pero medyo nilalagnat siya kaya pinayuhan na muna siyang umuwi sa kanilang bahay. Hindi na muna kami pumasok at inihatid namin siya sa kanilang bahay. Labis ang pag-aalala namin magkakaibigan sa sinapit ni Ulysses. Naguguluhan pa ako kung saan nanggaling ang mga sinuka niyang ipis at anong kaugnayan ni Malu kung bakit nagkasakit si Ulysses. Hindi ko ipinagtapat sa mga kaibigan ko ang mga palagay ko kay Malu at baka matakot sila o di kaya ay hindi maniwala sa akin. Talagang kinilabutan kami at hindi na kami nagkakagala sa nagdaang gabi. Nanatili kami sa aming mga tahanan at nakipagbalitaan kami sa isa't isa. Inaapoy pa rin ng lagnat si Ulysses at nakabantay sa kanya ang mga magulang niya. Bumisita din sa bahay nila ang kanyang kasintahan. Ipinapanatag namin ang aming kalooban dahil baka kami naman ang sumunod na magkasakit. Kinabukasan, halos mabitawan ko ang telepono sa nabalitaan ko tungkol kay Ulysses. Nagmulat ng mga mata ang kanyang mga magulang
at natagpuan nila si Ulysses sa kama na naliligo sa sariling dugo habang napapaligiran ng mga salagubang na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Hindi nila malaman kung paano ito namatay. Wala naman daw nakita sa findings ang doktora na pinunta sa kanilang bahay. Mahiwaga ang pagkamatay nito at talagang kahindik-hindik. Pumasok kami magkakaibigan at talagang parang namatayan ang buong klase namin maliban sa 3 magkakapatid na mukhang masasaya pa sa sinapit ni Ulysses. Halatang pangisi-ngisi ang magkakapatid. Sigurado akong malaki ang kinalaman ni Malu sa pagkamatay ni Ulysses. Pero hindi ako nagsalita at minabuti ko na lang na manahimik. Sa sobrang inis ni Ginera ay binweltahan niya ang 3 magkakapatid sa may pasilyo pagkatapos ng klase. Magkakasama kami noon na magkakaibigan ng pagtaasan ng boses ni Giner si Anding. Hindi na siya makatagal sa mga ipinapakitang kasiyahan nito sa pagkamatay ni Ulysses na talagang nakakainsulto. Sinabi ni Giner na nararamdaman niya na may kinalaman ang magkakapatid sa pagkamatay ni Ulysses. Wala namang pwedeng paghinalaan na may galit sa kanila kung hindi ang 3 magkakapatid. Dahil sila lang ang malaki ang hinanakit, lalo na si Malu na niloko ni Ulysses. Mapanghas na sumagot si Anding na nanguna sa kanyang mga kapatid. Aniya, magdahan-dahan ang pananalita si Giner. Wala siyang matibay na ebidensya na magpapatunay na sila ang may kinalaman sa pagkamatay ni Ulysses. At saka si Ulysses daw mismo ang humanap ng kanyang kamatayan. Kung sana nag-ingat siya sa pagkain, ay hindi siya magsusuka. Sumabat at umalma si Topera. Pinaliwanag niya na imposible na nalason sa pagkain si Ulysses dahil inalam na ng mga otoridad ang mga pagkain sa kantina. Ligtas ang mga pagkain at walang anumang insekto o ipis na natagpuan doon. Tumugon si Sylvia at sinabing maaaring nakarma si Ulysses sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan, kaya oras niya na para mamatay. Tama lang daw iyon para mabawasan ang mga taong makasalanan sa mundo. Biglang naghimagsik ang kalooban ni Ginera. Hindi na siya makapagtimpi sa mga nakakasuklam na pananalita ng magkakapatid. Kamuntik niya nang masuntok sa mukha si Anding. Mabuti na lang at napigilan namin siya ni Topera. Muling nagsalita si Anding sa malamig na boses. Wala na daw magagawa si Giner dahil malapit na rin ang oras nilang dalawa ni Topera. Magpasalamat nga daw sila at hindi sila nagkasabay-sabay mamatay. Pero kapag dumating ang araw na iyon ay siguradong nasa magkakapatid ang huling halakhak. Pinalisikan ni Anding ng mga mata si Ginera bago sila umalis sa harapan namin. Pagkaalis namin sa paaralan ay dumaan na muna kami sa bahay ni Ginera at naisipan namin mag-inuman ng tig-1 bote lamang at hindi nagpakalasing. Naisip ko na pakiusapan sina Giner at Topera na magpakumbaba at humingi ng tawad sa magkakapatid. Baka nga may kakayahan ang mga ito na patayin silang dalawa, kaya habang maaga pa ay gumawa na sila ng aksyon upang hindi masundan ang kamatayan ni Ulysses. Siniko ako ni Giner at tinapunan ng masamang tingin. Hindi daw siya naniniwala sa mga sinasabi ni Anding. Hindi rin siya hihingi ng tawad dahil wala siyang kasalanan. Kalokohang may kapangyarihan daw ang magkakapatid na kayang pumatay ng mga tao. Mas mabuti pa daw na isuplong niya sa mga pulis ang mga ito kapag may nangyaring masama sa kanila ni Topera. Umiling-iling na lang ako. Bulag at matigas talaga ang loob ni Giner. Masyado siyang bilib sa kanyang sarili, samantalang malaki ang kasalanan niya kay Anding, pati sa nobya niya. Hindi nagtagal, pagkaubos namin ng alak ay nagpaalam din kami kay Ginera bago umuwi kami sa aming mga bahay. Sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin kami nakabangon sa kalungkutan sa tuwing sumasagi sa isip namin ang alaala ni Ulysses. Sariwa pa ang mga nangyari at hindi namin matanggap ang kanyang kamatayan. Nakipaglibing kami magkakaibigan at talagang napuno ng emosyon ang kanyang huling hantungan. Buong akala ko ay doon na natatapos ang lahat. Subalit lumipas lamang ang 2 linggo ay biglang hindi na pumasok sa paaralan si Topera. Ilang araw na siyang may sakit at nag-alala kami ng lubusan ni Ginera.
kaya binisita namin siya sa kanyang bahay. Pagkarating namin sa kanilang bahay ay sinalubong kami ng kanyang mga magulang at napag-usapan namin ang kanyang kondisyon. Noong una ay tinubuan siya ng mga pantal sa buong katawan. Akala nila ay simpleng skin allergy lamang. Subalit pagkakonsulta nila sa dermatologist ay wala namang nabanggit kung anong klaseng skin allergy at binigyan lang siya ng mga ointment at anti-allergy na mga tablets. Subalit lalong dumarami ang kanyang mga pantala. Ilang araw na din siyang may insomnia o palitaw-litaw ang kanyang lagnat. Dinala na rin siya sa ospital dahil isang araw ay nagsuka siya sa toilet ng bowl at may nagsipag labasang anay sa kanyang suka hanggang sa nawalan siya ng malay. Hindi mapaliwanag ng mga doktor ang sanhi ng pagsusuka niya. Maraming iniresetang gamot ngunit hindi siya tinablan. Sadyang mahiwaga ang mga nangyari sa kanya, kaya naisipan na siyang dalhin ng mag-asawa sa mga manggagamot na nagsusuob upang malaman kung anong nangyari sa kanyang katawan. Inalam namin ang tunay na kondisyon ni Topera. Nagtungo kami sa silid-tulugan niya at halos kilabutan kaming dalawa ni Ginera pagkakita namin sa kanya. Bumagsak ang katawan at talagang malaki ang eye bags at mukhang pagod na pagod siya. Maputla ang kanyang balat at nangihina siyang sumandal sa kama. Mukhang malubha ang kanyang kalagayan. Medyo nakakausap pa namin siya ng maayos subalit ramdam ko ang pagpagal ng kanyang boses. Nabanggit niya sa amin na simula noong nakaraang linggo nang tubuan siya ng mga pantala ay hindi na siya makatulog ng maayos. Bigla siyang napapapitlag sa higaan at para siyang namamalikmata. Tinanong ko siya kung anong nakita niya habang tinitignan ang bahaging cabinet. Tumugon si Topper na namumutla sa takot. Akala daw niya ay may babaeng nakatayo sa may bahaging cabinet. Sa tingin ko ay namamalikmata na si Topera. Tinanong siya ni Ginera kung anong nangyari sa kanya. Umiling si Topera at sinabing hindi niya alam. Parati daw siyang binabangungot at pakiramdam pa niya ay may gustong pumatay sa kanya. Hindi kami nakapagsalita ni Ginera. Nagkatinginan na lang kami. Kinuwento sa amin ni Topera na nagigising siya tuwing alas 12 hanggang alas 3 na madaling araw na nagririgo doon ang kanyang puso. Kung minsan ay dinadalaw siya ng bangungot at nagigising siya sa pagitan ng alas 3 at alas 4. Madalas din siyang nagiging makakalimutin at hindi niya malaman kung anong dapat gawin. Sa tuwing nagigising siya sa umaga ay para siyang nalulunod dahil pakiramdam niya ay may nakadagan sa kanyang dibdib kaya hindi siya mahinga ng maayos. Para daw minamartilyo sa sakit ang kanyang ulo at may mga sandaling nahihilo siya ng husto. Dumating din sa pagkakataon na gusto niyang matulog at halos ayaw niya nang bumangon para siyang makokomatos kaya hindi inaalis ng kanyang mga magulang ang paningin sa kanya. Paulit-ulit din siyang nilalagnat. Gumagaling siya sa umaga subalit kapag dumarating ang hating gabi ay saka naman siya inaapoy ng lagnat ulit. Ayaw na daw niyang madagdagan pa ang kanyang nararamdamang sakit at nababahala din siya na bumababa ang kanyang mga nota dahil matagal na siyang hindi pumapasok sa paaralan. Pinayuhan namin siyang magpahinga na muna at huwag mag-isip na tungkol sa paaralan at i-focus ang sarili sa pagpapagaling. Huwag siyang mag-isip ng mga negatibo na makakaapekto sa kanyang kalusugan. Akala namin na ay ganoon lang kadaling magpayo sa kaibigan namin. Hindi namin alam kung gaano kahirap at kasakit ang kanyang pinagdaraanan. Pero nasasaktan kami nakikita siyang nahihirapan. Hindi ko malaman kung anong klaseng kamalasan at salot ang bumalot sa mga kaibigan ko para maghirap ng ganoon katindi. Tumagal ng tumagal at hindi pa rin gumagaling sa sakit si Topera. Lumipas ang ilang araw at nagtungo sa malayong probinsya ang mag-anak upang ibagamot sa albularyo si Topera. Nagkusang loob kami sumama upang alamin na ang magiging resulta ng panggagamot. Nagtirikan ang mga balahibo namin sa buong katawan nang isiwalat ng albularyo ang kondisyon ni Topera pagkatapos niya ito suubin. Sinabi ng albularyo
na binabarang si Topper at walang anumang gamot o sandata ang posibleng makapagpapagaling sa kanya. Maliban lang kung patawarin siya at bawiin ng bumarang ang kanyang ginawang mahikang itim sa kanya. Tumugo ng ina ni Topper at hindi makapaniwala na binabarang ang anak, samantalang wala naman siyang alam na nasaktan o inabuso nito. Mabuti siyang kaibigan at kamag-aralan, kaya imposible na may manakit sa kanya at mambarang. Umiling-iling ang albularyo. Nakikilala daw niya ang 3 dalagang sinaktan at pinaasa ng mga kaibigan ko. May lahi pala silang mga aswang pero hindi sila kumakain ng mga tao kung hindi mga ligaw na hayop lang. Meron silang inampon na binatilyo na anak ng isang mabagsik na mambabarang na namayapa. Ito ang gumawa ng pambabarang kay Topper bilang pagsunod sa 3 dalagang nagpalaki sa kanya. Ang masaklap pa nito ay malaki ang galit ng mga kababaihan, kaya maaaring hanggang sa hukay ay dadalhin nila ang paghihiganti. Itinanong ng mga magulang ni Topper kung sino-sino ang mga dalagang tinutukoy ng albularyo, kaya napilitan kami ni Giner na ipagtapat ang katotohanan. Hindi na nagawang magalit ng matindi ang mga magulang ni Topper dahil huli na rin ang lahat. Nagtanong ako sa albularyo kung meron pa bang paraan upang maligtas namin ang aming mga kaibigan laban sa pambabarang. Hindi kaagad sumagot ang albularyo. Pinagmasdan niyang mabuti si Topper, gayon din si Genera. Saka siya muling nagsalita. Ayon sa kanya, may mga bagay na hindi kayang iligtas ng pagpapatawad, subalit nagbabakasakali din daw silang humingi ng tawad sa mga nasaktang dalaga na ginawan nila ng kasalanan at baka ipatigil ng mga ito ang pambabarang kay Topper. Hindi na ako nakasagot. Tinignan ko sina Giner at Topper at kita ko sa mga mukha nila ang pagsisisi at konsensya. Noon lamang nila napagtanto ang mga ginawa nilang pagkakamali, ngunit hindi ako nakatitiyak kung huli na ba ang lahat para sa kanila. Matindi ang pinagdadaanan ni Topper at posibleng patayin siya ng mambabarang, kaya hindi ko malaman kung may pag-asa pang makaligtas silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay tinulungan namin makabangon si Topper. Nagbigay kami ng alay at nagpasalamat sa albularyo bago kami lumabas ng kanyang bahay. Sumakay kami sa tricycle at nag-abang kami sa terminal ng jeepney. Pagkatapos ng 1.5 oras ay bumaba kami sa panibagong terminal at sumakay na rin kami sa bus at doon na natagalan ang aming biyahe. Inabot kami ng takip silim bago kami nakarating sa bahay ni Topper. Dinala na muna namin siya sa kanyang silid bago kami nagtungo ng kanyang ama sa may sala. Nagpapaalam na sana kami nang biglang tumili at napakalakas ng tili na yon ng ina ni Topper. Nandoon siya sa kwarto ni Topper. Nagulat kami sa aming mga narinig. Dali-dali kami nagtungo doon at nagulantang kami nang mapanood kung papaano naglabasan sa tiyan ni Topper ang napakaraming salagubang. Dilat ang mga mata ni Topper at nalagutan na siya ng hininga. Kagimbal-gimbal ang naganap na pangyayari. Hindi namin nagawang umuwi sa aming bahay at tinulungan namin sa pag-aasikaso ang kanyang mga magulang sa buong magdamag. Kinaumagahan, umuwi kami sa aming bahay at nabanggit ko sa aking mga magulang ang malagim na nangyari kay Topper. Nalungkot sila sa mga naganap o maagang pagpanaw ng aking kaibigan. Hinintay ng mga magulang ni Topper ang 2 anak na nasa abroad upang umuwi sa Pilipinas. Hindi na umabot ng 1 linggo at ipinakremate ang kanyang katawan. Naisipan na nilang magtungo sa Amerika at doon naman nirahan upang makalimot sa matinding kalungkutan sa pagkamatay ni Topper. Sa puntong yon ay talagang tinamaan ng matinding pagkahabag si Giner. Nalusaw ang kanyang pride at sinubukan naming humingi ng kapatawaran sa 3 magkakapatid na dalaga. Nagtangka kami magtanong-tanong sa ilan naming mga kaklase kung saan sila nakatira at nagtungo kami sa malayong kakahuyan kung saan natagpuan namin ang bahay nila sa paanan ng bundok. Maliwanag pa noon at pinatuloy naman kami ng kanilang ina na nagtataglay ng kulot na nakalugay na mahabang buhok sa kanilang tirahan. Pagkakita ni Anting ay bigla siyang nasuklam sa aming dalawa.
Tinanong niya kung anong ginagawa namin doon. Biglang nagsipaglabasan si Malu sa kanilang silida. Tumugon ako at sinabing pupunta kami sa bahay nila upang humingi ng kapatawaran at hindi sinasadya ng mga kaibigan ko na masaktan ang kanilang kalooban. Nagtanong si Anding kung bakit ako ang humihingi ng kapatawaran samantalang wala daw akong nagawang pagkakamali sa kanila. Nagsikap magsalita si Ginera. Alam niya at aminado siyang masama ang ginawa nilang magkakaibigan at talagang nagloko siya. Ang totoo ay pinagpustahan lamang silang magkakapatid at walang nararamdamang pag-ibig ang magkakaibigan para sa kanila. Subalit pinilit niyang pahalagahan at pinag-aralang mahalin si Anding. Kaya lang ay naisip niya na hindi siya ang nararapat na lalaki para dito dahil hindi siya matino. Magiging sakit lang siya sa ulo nito at hindi niya mapapasaya si Anding. Kaya nakabuo siya ng ideya na gumawa ng paraan upang tuluyang makawala sa kanilang relasyon. Kaya nagloko siya at naghanap ng ibang mga babae. Dagdag pa niya, sana ay mapatawad siya ni Anding at gayon din ni Malu at Sylvia sa kanilang mga kasalanan. Namatay na sina Ulysses at Topera. Ang buhay nila ang naging pambayad sa kasalanan nilang nagawa. Kung hindi pa daw ba sapat ang kamatayan ng mga ito para pagdusahan niya ang habang buhay na kasalanan. May lumabas din na binatilyo mula sa loob ng bahay at siguradong siya ang mambabarang. Sumabat si Malu at sinabihan si Anding na marahil ay sapat na ang ginawa nilang paghihiganti. Hinayaan na nilang mabuhay ng tahimik si Ginera at mukha namang totoo na nagsisi na siya sa nagawa niyang kasalanan. Subalit naging matigas ang puso ni Anding. Tinapunan niya ng nalilisik na mga mata si Malu at Sylvia. Hindi pa daw tapos ang paghihiganti at naging pilat na sa puso niya ang ginawa sa kanya ni Ginera. Matatapos lamang ang paghihiganti kung mamamatay si Ginera. Natahimik ang dalawang magkapatid at hindi sila makatingin ng diretso kay Anding. Binalingan kami ng tingin ni Anding. Hindi niya kayang patawarin si Ginera. Buhay nito ang magiging kabayaran sa kasalanan sa kanila. Pinalayas nila kami. Nag-aksaya lamang daw kami ng oras sa kanila. Sa mga sandaling iyon ay wala na kaming nagawa ni Ginera kahit ang mga kapatid ni Anding ay hindi nakapagsalita sa kanyang mga sinabi. Napagtanto ko na siya ang pinakamatapang sa kanilang tatlo at siya ang tipo na nagtatanim ng galit sa taong gumawa sa kanya ng kasalanan. Pinayuhan ko si Ginera na umalis na kami bago pa may mapahamak sa aming dalawa. Umuwi kaming bigo ni Ginera at wala na kami nagawa kung hindi ipagdasal na lang ang aming kaligtasan. Ngunit 2 araw pa lang ang lumipas ay hindi na rin pumasok sa paaralan si Ginera. Natakot ako at nangamba na baka maulit sa kanya ang nangyari kay Topera. Nagtungo sa kanilang bahay at nagulat ako nang matagpuan ko siya sa kanilang bahay na tila wala sa kanyang sarili. Nagwawala at para siyang napaparanoida. May mga tinuturo siyang nakikitang mga tao nga na mayapa na at hindi niya makontrol ang pagluha at matinding takot ng kanyang muka. Nabanggit sa akin ng kanyang mga magulang, gayon din ng kanyang kuya Rodney na 2 araw na siyang nagsusuka at nagdidiliryo. Nagigising na lamang siya sa gabi na bumubulong-bulong at nakasiksik sa isang tabi at kung ano-anong nakikitang mga nilalang na pinagtuturo niya sa kisame. Nagbabalak na sana nilang ipadala sa mental hospital si Ginera, subalit pinigilan na lamang sila ng kanyang ina dahil sa kalagayan nito. Sinikap ko na pakalmahin at kausapin ng mahinahon si Ginera at magbasakali na mapapatigil ko siya sa kanyang pagtatantrums. Pinipilit ko siyang kumalma at tinanong kung anong nangyayari. Napayakap siya sa akin ng mahigpit at nag-umpisa siyang mapaiyak. Ayon sa kanya, nakikita niya ang aparisyon ni Ulysses at Topera at sinyalis iyon na sinusundo na siya. Napanaginipan din niya si Anding at gusto siya nitong patayin. Nagmakaawa sa akin si Ginera na tulungan ko siya at ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa daw niyang mabuhay ng matagal. Pinakalma ko siya at sinabing pakikiusapan ko si Anding na bawiin at tanggalin na ang pambabarang sa kanya. Pagkarinig yun ni Ginera ay nagumpisa na siyang kumalma.
Dinala siya ni Rodney sa kanyang silid kung saan tinuturukan niya ng pampakalma at pampatulog. Nabanggit ko sa kanilang pamilya ang tungkol sa pambabarang kay Giner. Ninais na makiusap ng kanyang mga magulang sa 3 dalaga, subalit hindi ko na sila idinamay sa atraso ng mga kaibigan ko. Matapang akong nagtungong muli sa bahay ng 3 magkakaibigan, ngunit matigas pa rin ang kalooban ni Anding. Huwag na daw akong mag-aksaya ng panahon at kahit ano pang sabihin ko ay hindi daw magbabago ang lahat. Hintayin ko na lang daw ang kamatayan ni Giner. Huwag na daw akong mag-alala, tatapusin na nilang magkakapatid at pati nang inampon nila ang misyon kay Giner. At pagkatapos ay hinding-hindi na sila magpapakita sa paaralan. Naisip na daw nilang bumalik sa kanilang bayang Sinilangan upang makapagsimula ng panibagong buhay at tuluyang ibaon sa hukay ang masasakit na alaala sa aming lugar. Namuo ang galit ng puso ni Anding. Nabanggit niya sa akin na hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakaganti kay Giner. Kahit dumuhod sa harap niya si Giner ay hindi niya ito mapapatawad at pagbabayarin niya talaga sa ginawang kasalanan nito sa kanya. Paliwanag iyon ni Anding. Pagkatapos ay sinarado niyang mabuti ang tarangkahan ng pinto. Nainis ako at tila nawalan na ng pag-asa. Mukhang tumigas na kasing tigas ng bato ang puso ni Anding. Kaibigan ko pa rin si Giner at kahit isa siyang sinungaling at manlulokong nobyo, wala akong matulong sa kaibigan ko para mawala ang pambabarang sa kanya. Medyo naawa na din sa akin sina Malu at Sylvia, kaso wala silang magawa dahil sunod-sunuran sila sa kanilang kapatid. Umalis ako na nanghihina at nauubusan ng pag-asa. Walang solusyon sa problema ni Giner. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay tumawag sa telepono si Rodney. Nabanggit niya sa akin na nagwawala si Giner at tinutukot niya ang kanyang tigkabilaang mata habang binabanggit ang mga pangalan ng namatay naming kaibigan. Hindi pa natatagalan ng aming pag-uusap nang biglang nakarinig ako ng sigawan sa kabilang linya. Humikbi ang kanyang ina at tinawag na naman si Rodney. Nakaramdam ako ng hindi maganda hanggang sa tuluyang naputol ang pag-uusap namin sa kabilang linya. Nagpaalam ako sa aking mga magulang at nag-commute ako patungo sa bahay ni Giner. Pagkadating ko sa bahay nila ay maraming kapitbahay ang nagbubulong-bulungan sa harapan ng bahay nila. Lumabas ang isang lalaking may bitbit na stretcher at may maputing telang nakasaklob sa isang bulto. Bumaba ako sa may sasakyan at binayaran ko ang driver. Dali-dali kong hinabol ang lalaking may bitbit ng stretcher. Binuklat ko ang puting tela at bumungad sa paningin ko ang naaagnas na katawan ni Giner. Iyakap ko ng mahigpit ang aking kaibigan at bumagtas ang luha sa aking mga mata hanggang sa lumabas ng bahay ang mag-anak. Ipinaliwanag sa akin ni Rodney ang nangyari. Lumala ang pagiging paranoid ni Giner. May hawak siyang kutsilyo at iminasiwas niya sa ere. May gustong pumatay sa kanya at pilit siyang bumubulyaw sa kawalan. Dinukot niya ang kanyang mga paningin dahil natatakot na siya sa kanyang mga nakikita. Pinilit na inaagaw ng kanyang ama ang kutsilyo nang biglang sumuka siya ng dugo na may kasamang mga tutubi. Pagkatapos nun ay biglang lumabas ang dugo sa kanyang ulo. Hindi niya mapigilan ang paglabas ng sariwang dugo hanggang sa mangisay si Giner sa may sahig at pagkatapos ay binawian siya ng buhay. Halos atakiin ang kanyang ina sa sobrang nerbiyos at hindi nila matanggap ang malagim nitong kamatayan. Inilibing sa malapit na sementeryo si Giner. Naghandog ng misa para sa kanyang kaluluwa at karamihan sa mga kaklase ko ay dumalo sa paglilibing maliban sa 3 magkakapatid. Napag-alaman ko sa aking gurong tagapayo na umalis na ang magkakapatid at bumalik na sa kanilang bayan bago pa mangyari kay Giner. Ako ang lubos na hindi nakamove on sa sunod-sunod na kamatayan ng aking mga kaibigan. Madalas akong napapag-isa at hindi na ako masyadong gumagala na katulad ng dati. Mabagal ang naging recovery ko at nagkaroon lang ako ng mga panibagong kabarkada noong malapit na akong makapagtapos sa pag-aaral. Sa kasalukuyan ay meron na akong sariling pamilya. Madalas ko noong ipinapayo sa mga anak kong lalaki na irespeto ang mga babae at huwag mananakit ng kanilang mga damdamin. Naging aral sa akin ang sinapit ng mga kaibigan ko sa magkakapatid na aswang
at ampon na mambabarang. Hanggang dito na lang po ang kwento namin magkakaibigan. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig.